And lastly, number 4, paano tayo magiging consistent sa pagpapalago ng relasyon natin sa Diyos at pagsunod sa Kanya? Engage God in every aspect of your life. Alam mo, na-realize ko, ang Diyos hindi ka lang niya gustong tulungan sa malalaking bagay. Kung hindi gusto ka rin niyang tulungan kahit na sa maliliit na bagay. Kaya nga gusto niya na isalin mo siya sa lahat ng ginagawa mo. Isama mo siya sa iyong pagluluto. Lord, gagawin ko po itong pinakamasarap na ulam para mapapurihan ko kayo sa aking buhay. Isama mo ang Diyos habang nagde-drive ka. Lord, may nag-cut po sa akin, hindi po ako magre-react ng mali. Tulungan niyo po ako, baka meron siyang emergency at hindi niya ako napansin. Kaibigan, isama mo siya sa iyong pag-aaral. Lord, tulungan mo po ako, gusto ko po maparangalan kita sa aking pag-aaral. Hindi po ako mandadaya. Samahan niyo po ako habang ako po ay nag-e-exam. Kaibigan, isama mo ang Diyos sa iyong opisina. Lord, ang dami pong deadline ngayon. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo na mapapurihan ko kayo, na maibigay ko yung best ko sapagkat sa inyo po ako nagtatrabaho at hindi po sa boss ko. Kaibigan, ang lahat ng area ng buhay mo ay isama mo ang Diyos. At pag ginagawa mo ito ay magiging consistent ka sa pagpapalago ng iyong relasyon sa Diyos. Sabi sa Kawikaan 3:6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Kaibigan, di ko alam sa iyo, pero ako gusto ko na ituro sa akin ng Diyos ang tamang landas. Kasi kapag dinadaanan ko yung tamang landas, sigurado, blessing yon. Sigurado mapagpapala ako doon. Kaibigan, gusto mo bang hindi ka magkamali sa buhay? Alalahanin mo ang Panginoong Hesus. Sa lahat ng iyong ginagawa at ang pangako niya, ay ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang sabi diyan, sa lahat ng iyong ginagawa, maliit o malaki, ay alalahanin mo ang Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. Now, hindi ibig sabihin nito ay 24 hours ka na nakaluhod at nananalangin ng walang patid at hindi ka na magtatrabaho o gagawin yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito ay yung ating attitude na nakikita natin yung glory ng Diyos sa paligid natin at pinagpapasalamat natin ito sa Kanya. Lord, salamat po sapagkat napaka-faithful nyo po sa amin. Napakarami nyo pong blessing na ipinagkaloob sa akin. Lord, salamat po sa faithfulness nyo. At dahil nakikita mo yung glory ng Diyos sa lahat ng mga bagay na natatanggap mo, sa lahat ng mga bagay na nakikita mo, ay nagpapasalamat ka sa Kanya. Simulan mo isama ang Diyos sa iyong buhay. Sabi niya sa 1:15-5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ano sinasabi ng Diyos? Kung hindi mo ako iimbitahan sa buhay mo, hindi mo ako isasama sa buhay mo, wala kang magagawa. Kung hindi ka connected sa akin, wala kang magagawa, kaibigan. Simulan mo magpakumbaba sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Lord, wala po akong magagawa sa buhay ko kung hiwalay po ako sa inyo. Samahan niyo po ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Kaibigan, pakinggan natin ang isa nating kaibigan na nagkaroon ng inconsistency sa kanyang buhay, pero ngayon, siya ay may buhay na consistent na sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Jeanette Umesu, currently living in Japan for 5 years. Madaming pagkakataon na naramdaman ko ang calling sa akin ng Panginoon. Pero dahil nag-enjoy po ako sa worldly happiness, hindi ko na ito napansin. Nagkasakit ako ng matindi nang nag-cause ng pag-stop ko ng 1 year sa high school. Doon nagsimula ang nanay ko na ilapit ako sa Panginoon. Tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko at the age of 15. Pero nang gumaling ako, bumalik na naman ako sa dati. Nakalimutan ko na naman si Lord. Nakatapos ako ng college hanggang sa mag-asawa. Naging failure ang unang marriage. After my annulment with my first marriage, I met a Japanese whom I married for the second time. He accepts my 2 daughters as his own. We live happily as family. We had a daughter after a year of marriage. Everything is well, masaya kami. After 2 years of giving birth sa bunso ko, I was diagnosed with severe thalassemia. My hemoglobin dropped to 4, which is 120 is the normal. Isang malaking dagok sa pamilya, ang ins and outs of the hospital. Isang news from my doctor ang naging way for me para muling lumapit kay Lord. Nagmakaawa, nagpromise ng kung ano-ano kay Lord,
para lang pagalingin niya ako. Hindi madali para sa isang nanay na malaman na may taning na ang buhay niya. Ang daming worries na gumugulo sa isip ko at lalong nagpapahina sa akin. So many questions na hindi ko makuha ang sagot sa tao. I even prepared clothes that I will use if ever na mamamatay na ako. Pati ang funeral service na need ko, inayos ko na kaagad. I even thought na ito na ang parusa ng Diyos sa akin sa katigasan ng puso at ulo ko. As I prepare, dumaan ang ilang days, weeks, months, and years. Pero buhay pa din ako. Mali ba ang doktor or kumilos lang talaga si Lord dahil may gusto siya ipagawa sa akin? Nakilala ko ang Panginoong Hesus noong high school ko. I even called myself Christian, pero assuming Christian lang pala yon kasi di pagbuklat ng Bible, di ko magawa everyday. Napakaganda ng plans ni Lord sa buhay ko. Andun talaga yung pag-care niya sa bawat isa sa atin. Hindi ako karapat-dapat pero nang dahil sa pagmamahal niya ako ay naligtas. We decided to go back in Japan para dito na din makapag-aral ng bunso ko. Living in a country na iba ang language, iba ang culture is indeed crucial. After a year of living here in Japan, our family experienced a lot of circumstances that lead us to fighting, di pagkakaunawaan that almost makes me give up. Gusto ko nang bumalik sa Pinas. Minsan, di ko alam kung kakayanin ko pa. But then God still makes a way for me to call Him, a way for me to trust Him and believe Him and have faith only in Him. Due to all the circumstances and all the hardship, I still feel the favor that God is doing. And so I seek God. I watch social media messages, videos na may kinalaman sa Word of God. Then I saw Kuya Mike in YouTube. Madami siya video and messages na nag-strike talaga sa akin. Nasabi ko pa, Lord, dito mo ba talaga ako ilalagay? Because in my prayer, I ask God na dalhin ako kung saan ako pwedeng mag-grow spiritually, kung saan ako pwedeng magamit para sa ikaka-glorify niya. I am so grateful na nakapasok ako sa group ministry ng WOTG. I thank God kasi sa WOTG ministry, they provide all the methods to improve my relationship with God. I am so grateful na binigyan na naman ako ng panibagong pagkakataon to draw near to Him by using people and situation. Napakadami ng binago ng Panginoon sa buhay ko. Noon di ko pa siya nakikilala ng lubos at hindi ko pa siya natatanggap ng buong puso. Isa akong tao na may napakaikling pasensya, masakit magsalita, madaling mag-alala sa mga napakaliliit na problema at marami pang iba. Ngayon na alam ko na, kilala ko na ang Diyos na pinagsisilbihan ko, ang ating nag-iisang sovereign God, ang pagmamahal niya sa akin, ang pag-care niya sa buhay ko in all aspect, sa lahat ng area ng buhay ko, sa Diyos ko na ipinagkakatiwala. Yung dating ako na walang time kay Lord, tinulungan na ni Lord na magkaroon ng oras for Him. Now, God provides everything for me. The time to have a quiet time for Him. A time to read the Bible and makapag-devotion. A consistent time para sa mga gawain to glorify Him. A big bonus na WOTG Bible Studies, Biblical Foundations, and GLC. Kaya, all glory to God sa buhay na ibinigay niya sa akin. God bless po sa lahat.